Nagsimula ngang tawagin itong hero of the pandemic na si Norman Mangusin o mas kilala sa pangalang FLM o Francis Leo Marcos ay noong kasagsagan ng pandemic. During that time nga ay talaga namang napakaraming nangangailangan ng tulong at marami din ditong nagugutom dahil nga dito ay sinamantala ito ni FLM at tumulong sa mga taong nangangailangan. Pero tumulong nga ba ito? At sino nga ba itong si Norman Mangusin? Kailan nga ba nagsimulang bumagsak ang kinilala na hero of the pandemic? Ayan nga yung tatalakayan natin dito at pag-uusapan sa ating channel. Kaya naman kung handa ka na, let's go to the main topic. Nag-umpisang makilala itong si Francis Leo Marcos o mas kilala sa pangalang Norman Mangusin ay nung dumating itong pandemic na COVID-19. That time nga ay gumawa nga siya ng ugong sa buong Pilipinas. At dahil nga sa kanyang mga live na ginagawa ay agaran nga itong pumutok sa iba't ibang platform ng social media na tulad ng Facebook. Dahil nga sa kanyang hamon sa mayayaman na tumulong sa mga apektado, ang Community Enhanced Quarantine ay pinangalanan niya nga ito na Mayaman Challenge. At sa unang post niya nga sa kanyang Facebook page na Mayaman Challenge ay umani agad ito ng isang araw ng 9 million views. Dahil nga dito ay talaga namang nagulat sa kanya yung mga tao. Pero agad nga ditong binura ng Facebook itong video niya matapos ngang i-take down ng Facebook yung kanyang video at i-violate yung kanyang page ay nag-umpisa nga siyang gumawa ng YouTube at dito na nga siya nagsimulang magbigay ng 500 sako sa kanyang live stream at sa maiksing panahon nga ay naabot netong si FLM yung mabilisang subscriber sa YouTube channel na umabot ng 635,000 at grabe na nga rin yung nagiging income at pumapasok sa kanyang YouTube channel at bukod nga sa mga donasyon ng mga tao ay kumikita rin siya sa advertisement ng YouTube at nanggaling mismo sa kanyang bibig na umaabot nga raw yung kanyang sahod sa YouTube ng isang buwan na halos pumapatak ng $80,000 o pag kinonvert into peso ay nagkakahalaga ng 4.4 million pesos. So di naman ako naniniwala ng ganito kalaki yung kinikita niya. Pero kung susumahin natin yung mga donasyon ng mga OFW natin ay posibleng umabot sa ganitong halaga dahil napakamahal naman talaga kapag nagdo-donate yung mga OFW sa YouTube live stream. So talagang naging kawawa nga dito yung mga OFW na naloko niya. Dagdag pa nga dito ni FLM sa kanyang live stream eh wala nga raw siyang balak na pagkakitaan yung live stream. Pagkos ay gusto niya lang daw maglibang. Pero sa kabila nga ng kanyang kasinungalingan ay napansin ito ng mga netizen na para bang puro yabang na lang ang nilalabas sa bibig niya dahil lagi nga netong piniplex yung kanyang mga gamit na worth of million. Pero worth of million nga ba? Dahil nga dito ay napakaraming nag-umpisang magalit sa kanya. At ang ibang mga tao nga dito ay palihim na nag-imbestiga para alamin yung totoong buhay niya. At yan na nga nalaman ng ibang tao kung sino nga ba talaga siya. At para mas mapaniwala niya yung mga tao ay gumawa siya ng fake marriage. You have captured my heart. You have swept me off my feet. Your voice relax me. Your smiles make me happy. Ayan naman yung pinagmamayabang niya na yung kanyang napakagandang asawa nga raw na si Mayo Murakami. Pero dahil sa kanyang sunod-sunod na pagda-live ay napansin ng mga tao na parang nandidiri sa kanya itong asawa niya. At napakarami nga dito nag-research about kay Maru. At napag-alaman nga dito ng ibang netizen na isa nga raw tong panliling lang o kasinungalingan. Dahil ang babaeng si Mayo nga raw na kinikilala na asawa ni Francis Leo Marcos ay isang inuupahang babae para sa mga peking kasal. So kung matatandaan nga natin ay nagpalabas din itong si Francis Leo Marcos ng peking kasal. At dahil nga dito ay unti-unti nang nalaman ng mga tao ang ginagawang kasinungalingan ni FLM. At nung mag-umpisang mag-downfall ang isang scammer na si Norman Mangusin ay nung time na nagreklamo yung kanyang mga kapitbahay. Dito nga ay talagang nagkamali siya ng kinalaban. So kilala naman natin tong taong to. Kahit sino nga kinakalaban niya para lang magkapera. Dahil ang mga taong nagreklamo nga sa kanya dito ay hindi na nahimik at ginamit ang kanilang kapangyarihan para kasuhan itong si FLM o mas kilala sa pangalang Norman Mangusin. At dahil nga dito ay tuluyang na-expose yung totoong pagkatao niya dahil nag-imbestiga nga dito ang kanyang mga kapitbahay kung sino nga ba talaga siya. Humingi nga siya ng tawad sa mga to pero di nga siya neto pinansin. Dito nga ay napag-alaman ng mga NBI na patong-patong pala yung kaso netong si Norman Antonio Mangusin. At dito na nga nag-umpisang manlumo yung #1 scammer ng Pilipinas na ultimong kahit si Mayor Isko ay nilapitan niya at sinabing tumutulong lang naman daw siya. Pero it turns out ay niloloko niya pala yung mga OFW natin at patuloy itong ini-scam gamit ang Viber at Telegram. Hinihingaan
niya nga to ng mga donation. Pero sino nga ba talaga itong si Francis Leo Marcos? Ang tunay niyang pangalan ay Norman Antonio Mangusin. At ayon mismo sa kanyang katrabaho ay natanggal nga raw ito sa isang bakery na tuluyang na-terminate at pinabalik sa Pilipinas. Matapos nga niyan ay dumating na ang COVID pandemic. Dito nga ay naisipan na itong si Norman Antonio Mangusin na baguhin yung kanyang pangalan at gamitin itong Francis Leo Marcos na alam naman natin na gusto niyang itugma sa mayamang pamilya na Marcos family. In fact ay sinabi niya nga rin na tatay niya nga raw itong kapatid ng former president na si Ferdinand Marcos na si Pacifico Marcos. Mas lalong ang pumantig yung mga tenga ng kanyang mga supporter ay nung time na sinabi niyang sa kanya nga raw humihingi ng pera ang buong Marcos family. Pero in reality ay tinatanggi siya ng pamilyang to. At nasabi pa nga ng pamilyang Marcos ay hindi nga raw siya kilala ng mga to. Dahil nga sa kanyang patong-patong na kaso ay tuluyan na siyang nahuli dito at nakulong ng taon. At sa kanyang pagbabalik nga ay agaran siyang nag-livestream at pinangalanan niya sa kanyang YouTube channel ay FLM Comeback. Na sa pagbabalik niya nga sa mundo ng social media ay marami na nga siyang basher. At ang mga tao nga dito ay talaga namang kilalang kilala na siya na scammer. At nung tuluyan nga siyang bumagsak ay nung nagkamali siyang kalabanin itong si Makagago Wazapman. Wow, pare! May pagbabanta si Makabaho! Yun ang maliwanag na pagbabanta. Oo, boss. Puta sinabi, pag hindi... Dito nga ay pinagmumura na itong si Baho, itong si Makagago. At dahil nga dito ay napansin naman siya agad neto. Di na nga nagsayang ng oras itong si Makagago at agad na hinalungkat yung Baho na itong si FLM. Yan na nga tuluyan naglabasan yung Baho na itong si Norman Mangusin. At nagsampa na nga rin dito itong si Makagago ng mga kaso. At sa latest video sa YouTube channel ni MG ay nagmamakaawa na nga raw ito sa kanya. So huling-huli na nga talagang sinungaling ang taong to. Kaya naman para sa mga tao dyan ay huwag na kayo magpapauto dito. At wala naman talagang ibubuga to. Ngayon ng malaking tao yung nakalaban niya ay talaga namang babalik to sa kulungan. Dahil nakasuhan na naman siya. At dito na nga nag-umpisang masira yung buong plano ng pandaloko ni Norman Mangusin o mas kilala sa pangalang FLM. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi pinagtutulong-tulungan din ako eh. Yaman sa mga biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division sa dating kaso ng illegal recruitment at human trafficking. We're trying to get financial support coming from all of them. $10, $50. Kasi minsan hindi yan material sa mga OFW natin. Kaya lang, yung willingness natin to help. At dito na nga ang tuluyang pagkabagsak ng #1 scammer sa Pilipinas. Yan naman ang masasabi ko dito. Think before you take action.